Biglang namatay ang ilaw at lahat ay nagsilabasan. Doon, nasaksihan nila ang mga bola ng liwanag na nahuhulog mula sa langit at naglalaho. Ang mga di nakikitang nilalang ay nagsisimulang manghuli at natutunaw ang sinumang tao na makalapit dito. Dahil dito nagpanik sila at nagsitapagtago. Sina Ben, Sean, Natalie, Anne, at Skyler ay nagtago sa bodega ng club sa loob ng 7 araw. Nang wala na ang karamihan sa kanilang pagkain, ang grupo ay nagdesisyon na umalis sa club at natagpuan ang lungsod na puno ng mga nasusunog na kotse at mga abo, ngunit walang tao. Habang naghahanap sila ng mga supply sa isang sasakyan ng pulis, bigla na lamang inatake ang aso na naroon ng hindi makitang alien at tumunog ang mga sasakyan na naroon senyales na papalit na ito sa kanila. Nagtago sila sa ilalim ng sasakyan, dahilan para bumukas ang mga ilaw at sirena ng sasakyan. Dahil dito, nalaman ni Sean na ang mga bombilya at iba pang technology na connected sa kuryente ay nagbibigay ng warning kapag papalapit na ang hindi makitang mga alien. Nakakita naman sila ng ilaw sa isang apartment at pumunta sila upang tingnan kung meron bang tao doon maliban sa kanila na nakaligtas. Namit nila ang isang dalagang nagngangalang Vika at isang lalaking nagngangalang Sergey na isang electrical engineer. Ginawa ni Sergey ang kanyang apartment bilang isang higanteng holo ng Faraday na nagtatago sa lahat mula sa mga alien. Gumawa rin siya ng microwave gun na nagpapahina sa puwersa ng alien, upang ito ay talagang makita at mapatay. Ay translate ni Navika at Sergey ang mensahe sa radyo, na nagsasabing ang isang nuclear submarine ay naghihintay sa ilog ng Moscow upang dalhin ang mga survivors sa isang shelter, pero aalis kagad ito sa lalong madaling panahon. Si Navika, Natalie, at Anne ay pumunta sa ibang mga apartment para kumuha ng mga supply. Nakita sila ng isang alien sa labas ng holo ng Faraday at hinabol sila. Pagdating nila sa apartment, pumasok ang alien kasama nila. Binaril ni Sergey ang alien gamit ang kanyang baril pero walang epekto. Pinapatay siya ng alien habang nakatakas ang iba. Napatay din si Anne sa sumunod na paghabol. Para makaligtas, sinunog ni Natalie ang apartment at nakipagkita kay Vika. Ang grupo ay nakipagkita sa mga pulis na Ruso na namamahala upang atakihin ang isang alien gamit ang kanilang mga improvised na armas. Kinuha ni Sean ang isang piraso ng katawan ng alien, habang ang ibang grupo ng pulis ay sumang-ayon na tulungan ang grupo na makarating sa submarine. Habang papunta sila sa subway, natuklasan sila ng isang alien at pinatay si Ben. Ang mga nakaligtas ay nakarating sa isang walang gas na patrol boat sa ilog at naaanod patungo sa naghihintay na submarine. Nang malapit na ang bangka sa submarine, ay sumadsad ito. Habang sinusubukan nilang itulak ng malaya, isang alien light beam ang naging dahilan upang tumaob ang bangka. Lumangoy si Sean at ang mga pulis patungo sa submarine, ngunit nang marating ito, natuklasan nilang nawawala si Natalie. Desidido si Sean na makuha siya, pero posibleng mawala ang kanyang pagkakataong makatakas sa mga alien. Pumayag ang mga pulis na tulungan siya. Ang submarine crew, pagkatapos magpahayag ng kanilang mga pagdududa tungkol sa pagliligtas kay Natalie, ay tumulong sa pamamagitan ng paggawa ng isa pang microwave gun na may mas malalakas na baterya.